Tulad po ng ating naging tema sa mga nakaraan at yung tema po natin, we are in the series po nung pagbabalik, no? Pagbabalik or reflecting our sabihin natin yung our spirituality, no? At sa atin pong tema ngayong hapong ito ay we have the theme of God's free invitation to salvation. No, God's free invitation to salvation, ang libreng paanyaya ng Diyos sa kaligtasan. Hinihiling ko po ang lahat na muling tumayo at samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating pagbabatayan. Ito po ay makikita natin sa Isaiah chapter 55, no? At sa atin pong Bible study ay natapos po natin ang Book of Isaiah, no? At ito po ay napakaganda na ma-incorporate po natin, no? So sa atin mga kapatiran na nakapag-participate po doon sa pagtapos natin ng Book of Isaiah, this will be the concluding part, no? So ito po ang sinasabi, Isaiah chapter 55 verses 1 to 5, no? Narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pangbayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ng mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi ka kikilalay, sa iyo'y pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinararangalang ka niya. Makakaupo na po tayo. Mga kapatid, as we reflect on these verses, no? Sa buhay po natin, nabubuhay tayo sa panahon na napakaraming bagay ay sabihin natin there's a price for everything. No? Sinong mahilig sa libre dito? Walang nagtaas ng kamay. Kunwari pa kayo, ayaw nyo ng libre? Ayaw nyo ng libre? Manglilibre pa naman ako. Gaaya pa naman ako mamaya ng dinner, ayaw pala ng libre. No. So mga kapatid, lahat po ng bagay ngayon ay may halaga. Totoo? No? Lahat po ay sabihin natin, nung last time, nung nagle-lesson kami nung Friday, no? Ini-encourage kami nung professor na sabi niya, magkurso kayo ng doktoral, sabi niya. Tapos sabi ko, Dok, magkano ba magagastos? Sabi niya, more or less $500,000. So para daw sa doctorate, $500,000. Sabi ko, paano nyo na-survive yan? Sabi niya, nakakuha daw siya ng scholarship from the US. So sana lahat may scholarship, no? Pero the thing is, brothers and sisters, sa edukasyon, sa lahat ng bagay, you must pay the price, no? Saka nakikita natin mga kapatid, no, sa pag-aaral, sa paggamot, no, buti nga dito kahit papano maganda yung salita natin, no. Sa Pilipinas, no, bayad ka ng bayad, no, lahat ay may kabayaran, no.
kahit may kaya ka doon, pag nagkasakit ka, ubos, no, ang ipon mo sigurado. No? So, napaka hirap, no? Everything has its price, no? At ngayong panahon ng bakasyon, di ba? Gusto mong magbakasyon ng mas maganda, gusto mong magbakasyon ng medyo malayo, kailangan mo ng pera. Yan. No, hindi po masama ang pera, kailangan po natin yan, no? Kaya napakahirap o ang mundo natin ngayon ay nakabase talaga sa kalagayan ng presyo. No? Presyo ng bilihin, lahat ay may presyo. Kaya nga mga kapatid, this invitation, no? Saan ba tayo pupunta niyan, Pastor? No? In chapter 55, the invitation of God, no, is free, libre, no? At ang general theme po nito, mga kapatid, is venite. No? Hali kayo. No? Veni. No? Halina. At ang sabi, bumili kayo ng walang salapi. Sinong makakabili ng walang salapi? Ha? Utang. Pwede. No? No, pag nakabili kayo ng walang salapi, utang, no. Pero ang pinupunto po ng Diyos dito, no, libre. No, libre. At mamaya madidiscuss natin 'yan. So, brothers and sisters, ito po yung biyaya. Ito yung paanyaya ng grasya ng Diyos, no? Sa panahon ngayon na marami ang tao ang nauuhaw sa kapayapaan, naghahanap ng kabuluhan ng buhay, no? At marami pa rin yung patuloy na nalulunod sa kasalanan, pagod sa problema, at desperado sa kanilang buhay at walang pag-asa. Pero mga kapatid, ang magandang balita po ng Diyos, no? The invitation of God is halina kayo. No? Halina kayo. So tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan, sa biyaya ng buhay, at sa pribileyo at kalayaan, Panginoon, na kami ay patuloy na nakapagdaraos ng pananambahan at nakapagpupuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Patuloy niyo pong pakalinisin ang aming mga puso at isipan. Ingatan niyo po ang aming mga puso sa aming pakikinig. At nawa, Panginoon, makita namin ang aming sarili, makita namin ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon, na magdudulot ng pagbabago sa aming mga buhay at patuloy naming maipamuhay araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, this chapter 55, no, as we look this deeper, mga kapatid, ito po ay tinatawag na Book of Comfort, no? Pastor, paano mo nasabi na ang Isaiah chapter 55 is a book of comfort? No, actually hindi lang po chapter 55, it is from 40 to 55 po. Kasi po mga kapatid, ito po yung panahon na sila ay nasa captivity, no? Sila ay nasa pag-alipin o pananakop ng Babylonia, no? At sila po ay nawalan ng pag-asa, nawalan ng tahanan, nawalan ng templo, at yung pakiramdam po nila na para sila ay iniwan na ng Diyos, no? So imagine, you are the people of God, no? Tapos ang dami yung miracles na nasaksihan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Suddenly, kayo ay nasakop ng Babylonia at biglang nawala ang lahat sa inyo. No? So, yun po yung senaryo. Pero mga kapatid, sa halip po ng sa likod po ng lahat ng pangyayaring ito, no, maaaring ang mga taga-Israelita ay nagkaroon ng kanya-kanyang kaisipang hindi maganda o negatibo, no? Pero mga kapatid, the realization, no, alam nila kung bakit nangyari iyon. Pero sa kabila po noon, mga kapatid,
kahit hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na iyon at somehow naging judgment para sa kanila, hindi po nanatili ang Diyos sa kalagayan na nagpaparusa. Bagkus, nagbigay po siya ng pag-asa at paanyaya. No? So, ito po yung paanyaya ng kapatawaran, paanyaya ng panibagong buhay. The invitation of a new covenant. At ito po yung tinatawag natin the prophecy of the Messiah. Hindi nyo ba napansin na tuwing magpapasko, lagi tayo nagbabasa tungkol o nagbabasa tayo from the book of Isaiah? No? Yung kahit lahat ng propesiya patungkol sa Mesiyas na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, yung birhen na manganganak, lahat po yan ay nasa aklat ng Isaiah. No? Kaya nga mga kapatid, yung propesiya na ito ay hinahanda tayo ng Diyos o hinahanda ang bayan niya for a brighter future. Amen? No? So, mga kapatid, yung bagong tipan po ay malinaw, no? Yung Isaiah, no, alam naman natin it is in the Old Testament, no? At lahat po ng ito ay natupad sa bagong tipan, no? Through our Lord Jesus Christ, no? So, brothers and sisters, what can we learn from these passages, no? Una, ang Diyos ay nag-alok ng libreng kaligtasan. In verses 1 to 2, sabi niya, halina, may paanyaya po, halina kayo lahat na nauuhaw. No, mapapansin niyo po yung salitang lahat. No? So, dito po mga kapatid, wala pong pinipili ang Diyos. No? Kaya nga, yung lagi yung pangbansang memory verse, ha? Whosoever will, lahat. No, whosoever, no, kahit sino. No. So ganun po yung paanyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya sinabi na yung mayaman lang, no, hindi niya sinabi yung banal lang, yung matuwid lang. Kung hindi lahat ng tao. No. At yung mga symbolism po dito, makikita natin yung tubig. No. Sa Biblia po, when we read about water, no? Ito po ay sumisimbolo ng buhay, no? Yung alak, no? Ano ang simbolism ng alak? Ha? Alam niyo ba yung simbolismo ng alak sa Biblia? Ito ay sumisimbolo ng kagalakan, no? Kaya pala, pastor, favorite ko yan eh. No? Kasama po yan, mga kapatid, no? Sa Biblia, there is a tradition or there is a life, no, designed by God, no. Ang problema kasi, yung alak kasi noon, kasi sinasabi nyo, pastor, bakit sinasabi, kagalakan pala yan alak eh, di okay lang mag-alak tayo. Hindi po kasi ganun eh. No? Yung alak noon is not chemically fermented. No? Ang mga alcohol noon ay talagang sabihin natin yung from natural fermentation. Ngayon, makikita nyo, talagang chemically, siya, no? So, ang sinisimbolo nito, yung kagalakan. No? So, kaya nga, sa Biblia, ang sinasabi, no, be filled with the Holy Spirit, not by wine, pero ang yun naman ay ibang connotation na paglalasing. No? So, later makikita natin ito, mga kapatid. Yung gatas. No. Ano naman yung simbolo ng gatas? Ito po ay sumisimbolo ng paglago at kasapatan, abundance. No? So, mga kapatid, lahat po ng ito ay ibinigay ng walang bayad. No? Hindi po ibig sabihin na walang halaga. No? Minsan kasi, pag libre, no, nakukuha natin ng isang bagay na hindi natin pinaghihirapan, akala natin, wala lang. No? Kaya hindi natin ito pinapahalagahan. Pero mga kapatid, yung paanyaya po ng kaligtasan
ay may halaga dahil binayaran po siya ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, as we dig deeper mga kapatid, no? Libre. No, libre ang biyaya, libre ang paanyaya, walang bayad, ngunit ito po ay mahalaga, no? At dahil po sa biyayang iyan, naligtas ang bawat isa sa atin, no? In Ephesians 2 verse 8 to 9, no? For by grace, di ba? We are saved through faith, no? So, yun po yung pinupunto natin dito mga kapatid. And Romans 6:23, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan through our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, ang kalagayan po natin dito, no? At ang kalagayan ng Diyos, ang Diyos bilang Diyos na mapagmahal, no? Alam niya po na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, no? Sa pamamagitan ng ating mga sarili lamang, no? So, that is the reason why He gave Jesus, no, for the salvation nating lahat, mga kapatid. No, kaya ang mahalaga dito mga kapatid ay makita natin ang ating kalagayan na tayo ay uhaw, no? Tayo ay makasalanan. At because of this mga kapatid, kailangan nating lumapit sa Diyos, no? At tanggapin itong biyaya na ito. Tanggapin natin yung tubig ng buhay nang walang bayad, no? So, mga kapatid, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi po gantimpala ng mabubuting gawa. Alam po natin yan. That grace is unmerited favor, no? Pero napakarami pa rin ngayon na pilit, no, nagsusumikap, pilit na ginagawa ang lahat, no? Gumawa ka ng ganito, basta mabuting tao ka, no, magbigay ka sa mahihirap, no? Doon nila ini-incorporate ang kaligtasan, no? And marami pa rin tayong maririnig na ganito, paano ba maliligtas ang tao? No, basta maging mabuti ka lang, no? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa, no? Hindi po biblical 'yon mga kapatid, no? Dahil hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga mabubuting gawa. Pangalawa, tanging ang Diyos ang makapagpupuno ng uhaw, no? Napakarami nating chases, no? Yung chasing of life. Kaya nga, ano yung message natin last Sunday? Sige nga, may nakinig ba? Ha? About wisdom. No? Siyempre, nakinig yung may birthday. Yung may birthday lang ang nakinig. No? So, as we grow in faith, no, yung paghabol natin, no, yung chasing natin dito sa mundong ito, alam natin yung mga bagay na mas importante, no? Kaya nga sinasabi dito in verse 2, no, sabi, bakit kayo gumagasta para sa hindi tinapay? No. Ang panahon ngayon, di ba, yung mga maraming tao tipid ng tipid, no? Titipidin ng lahat para mabili. At ang mas tinitipid, ano nyo? Ang pinaka-tinitipid sa lahat? Ha? Ano yung pinaka-tinitipid ng tao sa lahat? Hindi nyo alam? Pagkain. No, para maka-acquire ng ano, titipidin ng lahat. No, mas tinitipid yung pagkain. Ang sabi ng Biblia, bakit kayo gumagastos para hindi sa para hindi sa tinapay, di ba? So, napakahalaga po ng tanong na ito sa atin. Bakit mo hinahanap ang kasiyahan sa mga bagay na hindi nakapagbibigay ng tunay na buhay? No? Marami po yung mga tao na naghahanap ng kasiyahan, no, sa pera. Pastor, totoo naman mapakahirap sumaya ng walang pera. Di ba? Sino yung magpapaseminar tayo? Sino po yung
magaling sumaya dito ng walang pera? Si Kevin daw, pag malaki ka na, sige, papaseminar tayo. Ha? Share mo yung experience mo, ha? Ang reality, mga kapatid, mahirap sumaya ng walang pera, no? Pero ang katotohanan, mga kapatid, yung hinahabol mo yung pera, no? Hindi ka po sasaya, no? Di ba kayo nagtataka sa Pilipinas, no? Yung mga mayayaman hindi na makontento, di ba? Patuloy pa rin silang nagpapakayaman. Eh kung nakapagpapasaya ba talaga at papakontento ang pera, yung chasing of money, no? Tingin nyo ba may mangyayari sa Pilipinas yun? Hindi po. No? Ang problema kasi, the love of money. No? Money is not evil. Tandaan nyo po yan. No? Kaya minsan, ang mga church people, no, allergic pag pera pinag-uusapan. No? Pero ang katotohanan, mga kapatid, no, sabi ni Solomon, alam nyo ba, pag binasa nyo ang aklat ni Solomon, ano ang sabi ni Solomon? Money is the answer to everything. Totoo po yan. No. Napakahirap tumanda pag wala kang pera. Oh, real talk lang, mga kapatid, no? But the problem is the love for money. Yun po ang masama. Money is not evil. Kaya nga, mga kapatid, ang patuloy na paghabol ng tao sa pera, no? Ang mga patuloy na prioridad na mali, no? Yung pagtatrabaho ng sobra-sobra sa oras, no? Yung wala nang ginawa, nabubuhay na para magtrabaho kasi sobrang dami ng bayarin, no? We must know our priorities, brothers and sisters, no? Kaya nga ganun hindi tayo magiging masaya sa mga bagay na ito. Kaya nga kailangan po natin panatiliing bantayan yung ating mga puso. Ano ba yung mga hinahabol natin? Ano ba yung mga prioridad ng puso natin? No? Dahil tandaan po natin, mga kapatid, no, ang Diyos lang ang makakapuno ng mga kulang natin. No? Yung kulang ng puso, kung ano man yung mga desire, sa Diyos lang po natin yan matatagpuan. And in John 4:13 to 14, ang sabi, ang umiinom ng tubig ay hindi na muling mauuhaw. No. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, if we are in Christ, no, we are living, obeying Christ, no. Mga kapatid, He is the one source. Siya yung source Kapag nandun na tayo sa pinagmumulan, mga kapatid, doon na tayo magsisimula na mapuno. Amen? Kasi iba yung pinagkukuhanan natin Iba yung pinagkukuhanan mo ng ligaya, iba yung pinagkukuhanan mo ng saya, iba yung pinagkukuhanan mo ng kapayapaan. Pero kung alam natin na kay Kristo lang matatagpuan ang lahat ng ito, mga kapatid, we will be complete. Amen? So, ang puso po ng tao, mga kapatid, ay nilikha para sa Diyos. No, kaya nga lagi natin sinasabi sa buong aklat ng Biblia, no, ang pinakamahalaga ay ang puso. No, kaya nga ganun na lamang ang pagdakila kay Haring David. Diba? Kasi yung puso niya para sa Diyos Kaya nga, mga kapatid, nilikha po tayo ng Diyos para siya ang pumuno ng lahat ng pagkukulang natin. And we are designed to be filled only by God. No? Kaya po lahat ng kaligayahan, no, lahat ng kasiyahan, kapayapaan apart from God is only temporary. No? Kahit kayo pa ang yumaman kahit tayo pa, maganda talagang yumaman, mga kapatid. No? Pero hindi po nangangahulugan na mapupulpil ka. No? Maganda talagang guminhawa, no? Pero hindi po nangangahulugan na magiging tunay na sasaya ka sa buhay mo. No? Kasi nga, mga kapatid, apart from God,
kung ang puso natin ay malayo sa Diyos, no, hindi po mapupuno, no, hindi matutugunan yung kakulangan natin, no, sa ating mga buhay. So, pangatlo mga kapatid, ang tumutugon sa paanyaya ay tumatanggap ng bagong buhay. No? Kaya nga yung salitang halina, no? Yung salitang makinig, mabuhay. No? So mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi po lamang nanggagaling sa pakikinig. No? Madalas natin sinasabi, faith comes from hearing the word. Totoo po yan. No? Pero ang kasunod po noon, kung narinig natin ito at hindi po tayo tumugon mga kapatid, wala po tayong saving faith. No? Dahil lahat po ay may pananampalataya. Even the devils, no, kilala nila. No? Ang mga demonyo, alam nila, kilala nila. No? Ang kataas-taasan, di ba nung sa Biblia, kayo ang Diyos, ang kataas-taasan. No? Alam nila, nanginginig pa nga sila eh. No? Pero wala silang pagtugon. Kaya nga nagkaroon ng rebellion, di ba? No? There is a difference between knowing, hearing, and doing your part. No? Yung may action tayo mga kapatid, yung mayroong pagtugon. Kaya po, if we have this covenant, no, meron tayong pagtugon sa paanyaya ng Diyos, nangako po ang Diyos ng walang hanggang tipan. No? Yung tipan niya kay David, mga kapatid, no, as believers, will be extended to us. No? Tatanggapin din natin yung walang hanggang tipan, yung biyaya ng buhay na ibinigay ng Diyos. No? Kaya nga po, in John 10:10, sabi niya, I come, no? Sabi niya, ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay. No? Buhay na ganap. No? To the fullest, mga kapatid. No? Kaya nga yung minsan, ang problema ng maraming tao, buhay. No? Pero, nabubuhay lamang siya for that moment. No? Walang excitement, no? Ganun ba tayo mga kapatid, no? Bawat araw gigising tayo, Lunes na naman, babalik na naman sa trabaho. Init-init, no? Ako nga sunog na eh. Hindi nyo ba nakita ang itim ko na? Kasi nakabilad ako sa araw, no? Pero mga kapatid, no, sa bawat araw na dumadating, no, ang buhay natin, no, ito po ay biyaya. Hindi tayo ginising ng Diyos para another day na ma-stress tayo. Hindi. Kasama yan, bahagi yan, no. At mga kapatid, to tell you the truth, hindi na po mawawala yung stress ng buhay. Kasama ka na natin yan, no. Kung ayaw nyo ng stress, kung ayaw nyo ng problema, no, doon sa Certosa, doon ang forever peace. Pero mga kapatid, no, hanggat nabubuhay tayo, bahagi yan. No. Pero ang kaibahan na merong Diyos, no, yun po yung kailangan natin i-develop eh. No? Yung kaibahan na merong Diyos sa ating mga buhay, na sa bawat araw na dumadaan, mahirap man ang sitwasyon, no, marirealize natin, may Diyos tayo. Hindi tayo pababayaan. No? Nabuhay tayo para hindi lamang dito, sa mundong ito. Nabuhay tayo para hindi lamang maging mahirap o danasin ng hirap, kung hindi magkaroon ng buhay. Sabi, I have came na magkaroon sila ng buhay. Sa English translation, I have come for them to have life and life to the fullest. No? Pag sinabing life to the fullest, ibang klaseng life yan, mga kapatid. No? Hindi nangangahulugan na yayaman tayo lahat. No? Yung iba, yumaman na. No? Na may mga yumaman na dito, di ba? Iba, may mga mayaman na. No? Pero hindi po nangangahulugan na lahat ay makakamit nyo yung talagang pagyaman. Hindi po yun ang kahulugan ng life to the fullest. No? Ang life to the fullest is living
alive, no, na meron tayong pagtugon sa panawagan ng Diyos. We are living a life, no, that is according to God's will. Amen? Brothers and sisters, no, the goal of going to church, minsan ma-realize sana natin, no, that giving your presence, yung nakaupo kayo dyan, the worship that we have, ay ipakita din natin that somehow we are glad to be here. Na masaya tayo na nagpunta tayo, hindi tayo nagsayang ng oras. So, mga kapatid, hindi po natin makikita o patuloy na mararamdaman sa ating mga puso, no, kung hindi tayo patuloy na lalapit, patuloy na i-immerse. No. Let's not waste our time, mga kapatid. No. Christianity is not just a mere routine. No. Kung tingin nyo nasasayang ang oras nyo sa church, na nasasayang yung panahon nyo sa pakikinig, do not go to church. Do not go to church. At mag-reflect po tayo kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Dahil mga kapatid, bilang mga Kristiyano po, hindi natin dapat balikan na ang mga nakaraan. We must have this reality, mga kapatid, na bilang mga mananampalataya, hanapin natin ang tunay na kasiyahan na nakikita sa Diyos. Anyayahan natin ang banal na Espiritu na patuloy tayong palakasin. Because without the Holy Spirit, mga kapatid, wala pong mangyayari sa atin. It's just a mere routine. Walang pagbabago at tandaan po natin, no, hindi natin makukuha itong fullness of life na ito without truly understanding the Word. Applying it in our lives. Yun kasi ang problema no? Marami tayong alam pero yung application, the knowledge, yun ang problema natin. No? So, as we continue to embrace this invitation, mga kapatid, ibahagi din natin ito sa iba. No? Patuloy tayong maging mabuting testimonya, no? Sa gawa, sa isip, no? And our mandate, di ba? Humayo kayo, gawin yung alagad ng buong bansa. Na katulad ng ating slogan, ito ay slogan ng ating mga Metodista. Pero mahirap, no, para sa atin. Kasi hindi tayo na-equip, no? Hindi tayo na-equip because we lack resources. Hindi po. Because we lack the commitment, no? Dahil masyado tayong pamilyar sa mga imbitasyon, masyado ng pamilyar ang ating mga tenga sa salita ng Diyos, no? We lack commitment. Brothers and sisters, Isaiah chapter 55 ay isang larawan ng pagmamahal ng Ama.
na nakatayo at tumatawag sa kanyang mga anak. Hindi niya sinabing magbayad ka muna. Hindi niya ring sinabing patunayan mo muna ang sarili mo, kundi halina. Ito pa rin po yung paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung pagod ka na, sinong hindi napapagod dito? Wala rin. Wala mo akong kausap dito. Ha? Walang napapagod. Ang galing nyo naman. Ako, pag-uwi ko ng bahay, pagod na ako eh. Hindi kayo napapagod? Hindi kayo napapagod sa trabaho? Hindi kayo napapagod sa mga araw-araw na problema? Wala rin. Wala rin kayong response, no? Parang, ha? Araw-araw pagod. Oh, yun, si Brother Aaron napapagod. Oh, dalawa kaming napapagod. Yung iba pala dito hindi napapagod. Buti pa sila. Oh. Kami lang pala ni Brother Aaron napapagod. Oh. Buti pa kayo. Anong sikreto nyo? Hindi kayo napapagod. Ha? Lahat ay napapagod, mga kapatid mo. Lahat ay nahihirapan. No? Lahat ay nai-stress. No? Kasi nga mga kapatid, this is the reality of life. And God, no, hindi siya nagwalang kibo dito. Alam niya lahat ng problema, lahat ng paghihirap natin mga kapatid. Kaya nga ang panawagan, no, in a very famous verse, Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Kayo ay aking pagpapahingahin. So brothers and sisters, sa huli ang tanong ay hindi kung bukas pa ba ang paanyaya ng Diyos. Ang tanong, tutugon ba tayo sa paanyaya ng Diyos na tayo ay pagpapahingayin? The challenge for us, mga kapatid, ay there are so many things we chase. No? Na napapagod tayo. Mga bagay na hindi naman importante, pero patuloy nating hinahabol. Kaya napapagod tayo. Mga bagay na patuloy na umaagaw ng ating kapayapaan. Mga bagay na nagpapahina ng pag-asa natin. No? Ang tanong mga kapatid, tinanggap ba natin yung libreng kaligtasang ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? At tinanggap natin ito na merong pagtugon. Kasi minsan nakakalimutan natin, tinanggap ko ba si Kristo? Tinanggap ko yata, pastor, nung way back ganito eh. No? Pero ang tanong mga kapatid, nasaan ang patuloy na pagtugon sa paanyaya ng Diyos? Kaya nga, ang biyaya ng Diyos ay libre para sa lahat mga kapatid. Ngunit tandaan natin, ito po ay binayaran ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At wag po natin ipagbawalang bahala. That is the danger nating mga naririto ngayon. Oo, linggo-linggo man dito tayo. At paano yung mga madalas wala? No, o yung mga tao na walang pagkakilala kay Kristo? No, nasaan ang pagtugon sa paanyayang ito, mga kapatid? So, brothers and sisters, naway piliin nating tumugon sa paanyaya ng Diyos ngayon at maging sa mga paanyaya pa sa buhay natin. Paanyaya ng kayo ay aking pagpapahingahin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.